Ayun, welcome po muli mga kapatid at isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay muli nandito sa ating annual prayer and fasting. So, kamusta po ang bawat kapatid na nagpa-fast po ngayon? Tayo po ay nasa third day na at marahil paalis na yung mga na-experience nating sakit ng ulo. Diba? Yung unang 2 araw is talagang mahirap at masakit sa ulo. So, ayun po, no? Muli, welcome po mga kapatid sa ating prayer and fasting. Tayo po ay nasa day 3 at welcome din po sa mga kapatid natin na kasama natin sa Zoom, sa Facebook at sa YouTube. So, ayun po, no? Ako po si Kuya Alan, muli ang maghahatid ng ating devotion or ng mensahe ngayong gabi. At tayo po ay magpapatuloy at sige po, bago tayo mag-umpisa, tayo po muna yung manalangin. Sige po, yes Lord, Father in heaven, Lord, muli Lord God, pinupuri ka namin, sinasamba at tinadakila, Lord God. Lord, dalangin namin sa oras na ito na patuloy samahan mo kami, ikaw ang manguna at ikaw ang maihayag. Lord, bigyan mo po ako ng wisdom at knowledge, Lord God, sa devotion ngayong gabi. Patuloy, dalangin namin na ikaw lamang po ang maitaas, Lord God, sa oras na ito, Lord God. Lord, salamat po sa pagkakataon na ito, Lord God, na kami nagtipon-tipon ngayong buong linggong ito, Lord God, upang magpanalanginan. At Lord, dalangin namin ng patuloy na gabay mo sa amin, Lord God, sa aming bawat panalangin, Lord God. At Lord, sa iyo namin inaalay, Lord God, ang oras na ito. At patuloy, Lord God, na ikaw maghari, ikaw madakila, Lord God. To you all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Ayun po. So muli tayo ay nasa third day na ng ating prayer and fasting. Ang matatandaan natin nung day 1 natin is hinatid sa atin ni Pastor Lino yung topic is about my heart desire, and yung kahapon niya is yung kay Kuya Richard, ang message niya is about my satisfaction in Him. So ngayon tayo nasa day 3 at ang ating day 3 is ang title niya is His Fullness is My Desire. So ang theme natin is alam naman natin na yun, more of Him and less of me, na makikita natin sa Book of John chapter 3 verse 30. Ayun po. So sa John 3 verse 30 sabi dito, He must become greater and greater and I must become less and less. So more of Him, para more of Him ang magiging character natin, and less of us na para sa kada anumang napakagandang achievement or nagawa natin, we have humility pa rin to say na it's all because of Him kaya natin yun na-achieve. So in short, we all give glory sa ating Panginoon. So dito nakikita natin about John's willingness to decrease, and yung importance na pinapakita niya dito ay yung unusual humility. So masasabi natin na minsan or may mga pastors or may mga Christian leaders tayo na makikita natin na kumbaga they are tempted to focus more dun sa success nung ministry than mag-focus kay Jesus. So yun nga, beware na sa mga yon na kumbaga na nag-emphasize yung mga achievements nila instead sa God's kingdom, di ba? Kumbaga mas nabibigyan nila ng kapurihan ng kanilang mga sarili. So marami kasi, di ba, may iba sinasabi, di ba, na dahil sa akin lumaki or dumami yung mga members ng church na yan, and yung simpler way na, di ba, kumbaga yung simpler way may narinig ako dati din na parang isang member na sabi niya is dahil sa akin nakakilala yung si kapatid na yan. So mag-ingat tayo sa mga ganong kumbaga sasabihin natin or sinasabi ng kapwa natin. So we can say daw na let's be intentional to know God and obey Him or to have more of Him. Na kung saan yun nga, we will increase Jesus in our lives para kumbaga ma-exalt
si Jesus sa buhay natin. So, having Jesus as yung bida sa buhay natin at siya yung kumbaga number one or star sa buhay natin, hindi yung tayo yung nagiging bida or tayo yung sarili natin yung naitataas. Ayun po. So, yun nga po, ang message po natin is about yung Devo natin is ang title niya is His Fullness is My Desire, na makikita natin sa Colossians chapter 2 verse 9 to 10. So ayun, His fullness is my desire. So kung babasahin natin muli yung team natin, 'di ba? More of him and less of me. 'Di ba? Doon lang i-relate natin yung mensahe natin ngayong gabi. So ayun. So sa message natin, how can we have more of him ba sa buhay natin? 'Di ba? So magkaroon tayo ng kumbaga desire sa fullness or completeness ng ating Panginoon. Yung pagka-Diyos ng ating Panginoon is magkaroon tayo ng desire na mas makilala siya more sa buhay natin. 'Di ba? Yung kilalanin natin or aralin natin yung buong kumbaga yung Panginoong Diyos na to have more of him in everyday life na ginagawa natin. Ayun po. So, ano po ba yung ibig sabihin ng fullness? So, yung fullness daw is the completeness and the state of a thing in which nothing is wanted. Or, masabi natin, ito yung perfection, yung fullness na sinasabi natin. So, ang fullness of God is the totality of everything God is. Diba? Ito yung kabuuan ng ating Panginoong Diyos. So, kasama na rito yung attributes niya, yung character niya, 'di ba? Yung perfection ng ating Panginoon, yung holiness niya, yung power, yung love niya at yung marami pang iba na characteristics ng ating Panginoon. So, tandaan natin, the fullness of God is his complete nature. It is who he is. Yun yung kung sino siya talaga, 'di ba? Yun ang fullness ng ating Panginoon. So, yung verse natin is makikita natin sa Colossians chapter 2 verse 9 to 10. Basahin po natin, sabi rito, for in Christ lives all the fullness of God in a human body, so you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler. And ayun po. So, over every ruler and authority. So, ito pong mensahe ni Paul ay sinasabi niya sa atin mismo na kumbaga mananampalataya na, 'di ba? So kung babasahin natin mula sa verse 6, no, sabi niya doon is dahil tinanggap niyo na si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa kanya. So patuloy kayong lumago at tumibay sa kanya, magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. So, sabi niya, mag-iingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang filosofiya. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. So, dito, pinapaalalahanan tayo na, kumbaga, sabi ni Paul, mamuhay tayo ng karapat-dapat sa Kanya and patuloy natin palaguin at patibayin yung pananampalataya natin sa Panginoon. So, kung tatanungin natin yung sarili natin sa buhay natin, masasabi ba natin na, kumbaga, tayo ay namumuhay ng karapat-dapat sa Panginoon? Patuloy ba tayo lumalago at tumitibay sa pananampalataya natin sa Kanya? So, or, di ba, kung minsan konting problema lang, di ba, bumibitaw na tayo kagad, konting pagsubok lang, di ba, tumitigil na tayo sa pagsaserve sa Panginoon. So, ayun no, sa pag-aaralan natin ngayon is, kumbaga, reminder ng Panginoon sa atin to na bilang Kristiyano, sikapin natin na mamuhay ng tama, 'di ba? Maging malago at malakas yung pananampalataya natin. Pero syempre, ang tanong, paano natin 'to gagawin? 'Di ba? So, syempre dapat kilala natin siya. 'Yun ang unang-una, 'di ba? Parang kumbaga bumili ka ng isang equipment sa mall or sa supermarket, 'di ba, na hindi mo man lang binasa yung manual. 'Di ba? So, ganoon din sa lakad natin sa Panginoon. Kailangan kilala natin siya. 'Di ba? 'Yun ang dapat
'di ba? Kilalanin, saliksikin natin Panginoon, 'di ba? So, ayun, pag-uusapan natin ngayon, umpisa natin dito sa verse 9, sabi dito is, "For in Christ lives all the fullness of God in a human body." Yan po yung sinasabi sa Colossians 2:9. Sabi, dahil ang kapuspusan daw ng Diyos ay inananahan sa katawan ni Kristo. So, speaking of Christ, sabi dito, Paul closely imitates daw yung phrasing na ginamit niya dito sa Colossians 1:19. Ano ba sabi dito sa Colossians 1:19? Sabi, "For God in all His fullness was pleased to live in Christ." Ayun po. So, dyan sa chapter 1, yung connection was reconciliation with God through the blood of Christ. 'Di ba? Dito yung pinakita dito yung kaibahan between yung importance ng deceptive human philosophy and Christ wisdom. So, 'di ba? Ano bang sinasabi dun sa Isaiah 59? 'Di ba? Sabi doon, His ways are higher than our ways. 'Di ba? Kung gaano kalayo yung sabi din sa Isaiah 55:9, sabi, "For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts." Diba? Kung gaano daw kalayo yung langit at lupa, ganun din kalayo yung pamamaraan at pag-iisip kaysa sa atin. So, ayun. So, sa verse 9, makikita natin yan na-emphasize yung human aspect of Jesus. Diba? Yung iba, iniisip na si Jesus ay divine, Jesus was divine, pero hindi siya fully human. Diba? Pero dito, malinaw, sinasabi ni Paul na Jesus was physically human while also fully divine. Diba? Kung matatanda natin yun sa John 1:1, diba? Siya ay physically human and fully divine. Diba? And yung modern skeptics daw na nagkaroon sila ng parang argument na paniniwala sa pagka-Diyos ni Jesus Christ. Diba? Naging later development na. And si Paul, malinaw na sinasabi niya na sinulat niya na yung pagka-Diyos ni Jesus Christ sa sulat niya na to is naisulat na kumbaga nung year AD 60 to 62. So ito yung teaching ni Paul na sinasabi na natanggap niya kumbaga sa katuruan sa mga apostles nung after nung siya ay na-convert. So, ito kumbaga nangyari 3 years within 3 years nung resurrection na makikita na sa Galatians 1:18 na sabi, "Then 3 years later, I went to Jerusalem to get to know Peter, and I stayed with him for 15 years." So, yung doctrine ni Jesus deity or yung pagka-Diyos niya is hindi lang siya kumbaga imbe-imbento lang. Yung teaching na to is kumbaga pinabulaanan ng mga eyewitness ni Jesus Christ nung time na yon. So, kaya si Paul, kita natin, ikinate niya talaga yung pagka-Diyos ni Christ. Sabi nga doon, "In Christ lives all the fullness of God in a human body." Meaning that all God's was in Christ's human body. Yung pagka-Diyos is talagang makikita natin sa pagkatao ni Jesus Christ. So, siya ay hindi sinasabi na kumbaga hindi siya another God or another deity or hindi siya less than God. So kaya tatandaan natin na when we have Christ, we have everything we need for salvation and godly living. Diba? So sabi nga dito sa Colossians chapter 1 verse 15 to 16, Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation. For through Him, God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we can't see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through Him and for Him. Ayun po, no? So, malinaw na lahat-lahat na is pinaliwanag sa atin dito yung true nature of Christ na siya rin ay Diyos, di ba? Siya yung Diyos. So, ayun po. So, as we continue sa verse 10, sabi dito, "So you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority."
makikita natin dito sa Colossians 2:10. So, ayun, sabi, si Paul, pinagpatuloy niya dito yung kumbaga yung idea niya, yung sinabi niya dito sa verse 9 na the whole fullness of deity dwells in Jesus, meaning he is both entirely man and entirely God. So, kumbaga alam ni Paul yung link between yung relationship ni Christ and sa Panginoon, and na-relate niya to yung ni Christ sa mga Christian believers, na sinasabi natin Jesus served as the connection between the believer and God the Father. Alam naman natin yan, and sabi nga dun sa John 14:6 na He is the way, the truth, and the life, and sabi doon na no one comes to the Father except through me, di ba sabi doon? So, and sinabi rin na the only way of salvation is Jesus Christ. Na sinasabi nga doon sa Acts 4:12, di ba? There is a salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Di ba? Only Jesus Christ. So, yung mga Colossian believers, sila, sabi, they are filled out with the knowledge of His will. Sabi dito sa Colossians 1:19 na, so we have not stopped praying for you since we first heard about you. We ask God to give you complete knowledge of His will and to give you spiritual wisdom and understanding. So, bali dito, si Paul, nire-emphasize din niya yung, kumbaga, dito sa verse natin na to, nire-emphasize din niya yung supremacy ni Jesus Christ. That si Christ, meron siyang authority to forgive sins, na magpagaling, at mag-cast out ng demons. Makikita natin yan sa Matthew 9:6, di ba? Yung hindi nakakalakad, di ba? Na pinalakad niya. And makikita natin, marami tayong nabasa na marami siyang pinagaling. Nag-cast out siya ng demons, di ba? So, noon lang sinasabi na all authority in heaven and earth has been given to Him. Di ba? Makikita natin yun sa Matthew 28:18. Sabi doon, Jesus came and told His disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. So, all human authority has been appointed by God and is under His jurisdiction. Di ba? Rin yan, sinasabi rin yan sa Bible, di ba, na sa Romans 13:1-2. Kung babasahin natin, sabi doon, everyone daw must submit to governing authorities, for all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. So anyone who rebels against authority is rebelling against what God has instituted, and they will be punished. Diba? Lahat is all human authority, tatanda natin, is in a point ng ating Panginoon under His jurisdiction. So si Paul, sinulat niya rin sa Ephesians 1:21 that Christ is far above all rule and authority and power and dominion. And sabi nga, above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. Diba? Kumbaga, pati yung mga future generation, diba? Kasama na doon yun. Binanggit na rin doon yun. So, ayun po. So, mga kapatid, tatandaan natin, napakahalaga. Diba? Ito pinag-aaralan natin na ito. Tinuturo sa atin na napakahalaga na kung gaano natin talaga kakilala ang Diyos, yung authority ng Diyos, yung pagka-Diyos niya, alam natin. Diba? So, kasi kung titingnan natin, diba, sa paligid natin, diba, maraming tao na sinasabi nga they are searching for something na kumbaga magbibigay ng kumbaga sa buhay nila ng kahulugan, magano ng purpose or direction. Pero meron din na mga ilang tao na parang nakikita natin na parang kontento na sila sa buhay nila ng ganun. So sabi nga dun sa isang sabi is a strange and vague inner vacuum leaves most people with an uneasy sense of incompleteness. Diba? Kumbaga, may bagay talaga na kumbaga may kulang pa rin sa buhay nila. Kahit sabihin mo na marami silang na-achieve or something. Diba? May pa rin sila sa sarili nila na parang incomplete pa rin.
'di ba? So ayun, alam naman natin that only Christ, 'di ba, can fill that yung kulang na yon sa buhay natin. So we can find personal fulfillment in him by letting his presence na ma-feel tayo ng presence na yun ng ating Panginoon. So lagi natin tatandaan, when you know Jesus Christ, 'di ba? Hindi natin kailangan ng connect sa Panginoon through other religions, 'di ba? Yung mga ibang paniniwala, hindi na natin kailangan connect, 'di ba? When we know Jesus Christ, kailangan, 'di ba? Kumbaga, direct na kaya na natin lumapit sa kanya. So lagi natin tatandaan na Christ alone holds the answers to the true meaning of life because siya yung life. And si Christ is yung unique source of knowledge and power para sa Christian life natin. So, walang Christian na sabi, no Christian needs anything to find salvation in addition to what Christ has provided. Diba? Hindi na natin, hahanapin pa yung salvation din sa ibang kaparaanan. Diba? Ginawa na kasi ni Jesus Christ. Sapat na yon yung ginawa ni Jesus Christ. Hindi na natin kailangan din na mapako pa sa krus or kung gumawa ng kung ano-ano pa para makuha natin yung salvation na yon. So, ayun. So, all of us naman, alam natin, may mga, di ba, may mga struggle tayo sa araw-araw. Pero, alam naman natin yung kasagutan na si Jesus lang yung tunay na, makakapagpuno lahat ng kulang na yon, lahat ng problema natin, lahat ng pinagdadaanan natin. Isa lang ang sagot, di ba? Si Jesus Christ lang, ang Panginoon lang. Lapit lang tayo sa Panginoon. So, ayun, lagi natin tatandaan na in Christ, tayo ay bagong tao, bagong nilalang, na tayo equipped for life and satisfied in God. So, wag tayong matakot na mag-take ng mga risk, di ba? Kasi alam naman natin na God will guide us, di ba? Sabi nga, and sa mga pangangailangan natin, isusupply ng Panginoon yan yung mga pangangailangan natin. And the more na magmahal tayo sa kapwa natin, sabi nga, God will energize tayo. So, the more na sabihin daw natin na can do, na kaya natin, di ba? Ma-amaze tayo sa kayang gawin ng Panginoon. So, ayun, kaya mga kapatid, so ilagay natin sa puso natin, di ba, yung desire na makilala natin ng lubusan ang ating Panginoon. So, ayun po, yun po ang ating maikling devotion ngayong gabi. So, yun po yung sinasabi na, i-desire natin, di ba, yung fullness ng ating Panginoon sa buhay natin. Ayun po, maraming salamat po, and sige po, let's close in prayer. Yes, Lord, Father in heaven, Lord, once again, salamat po, Lord God, sa oras na ito na pinagkaloob mo, and we thank you, Lord God, sa salita mo na aming napag-aralan, Lord God. Dalangin niya po namin sa buhay namin na sa araw-araw, Lord God, ay may pamuhay namin ito, Lord God. At Lord, sa araw-araw ng buhay namin, ano man ang kaharapin namin, ano mang problema, ano mang sitwasyon, Lord God, Lord, itanim mo sa puso namin, Lord God, na ikaw ang aming Panginoon, Lord God, na lagi namin kasama, na mapanghawakan namin ang bawat pangako mo sa amin, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Lord God. Lord, tulungan mo kami sa araw-araw, Lord God, na mas makilala ka pa namin, mas saliksikin namin, Lord God, ang iyong presensya, Lord God, at patuloy na maghari ka sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. At Lord, patuloy, Lord God, sa aming pagpapatuloy ng fasting, Lord God, dalangin namin na patuloy samahan mo kami at patuloy bigyan mo kami ng kalakasang physical at spiritual, Lord God, hanggang matapos ang aming prayer and fasting, Lord God. Muli, Lord God, sa iyo namin binibigay ang pinakamataas na mapurit pagsamba in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po mga kapatid. God bless. Amen. Praise God. Thank you, Kuya Alan. Purihin ang Panginoon sa napakagandang reminder at the same time devotion na makikita natin na ang tunay na kasapatan naman talaga yung pagiging only Jesus can complete us. Diba? Kasi marami talaga tayong maririnig, lalo na sa panahon ngayon,
na magiging kontento lamang ako kapag, di ba, yung nag-asawa na ako. Magiging kontento lang ako kapag maganda ang kotse ko. Magiging parang kompleto yung buhay ko kapag marami akong pera. At maraming kapag tayong maidadagdag na kung saan ang standard ng mundo talaga is yung bang parang Jesus plus something. Di ba? Pero sa devotion natin at yung nakaraang gabi at yung yung pangatlong araw ngayon, dito ipinapakita naman talaga that if we have more of Jesus, Jesus increase in our life. 'Di ba? Yung mga kapag, yung mga konsepto natin na ito yung kailangan ko para maging okay ako lahat. Mawawala. Bakit? Dahil only Jesus can satisfy our soul. Only Jesus can give us yung pong tubig na hindi ka na muling mauuhaw. Only Jesus can, masasabi natin, Jesus complete me. Praise God. Purihin ang Panginoon. So, sa gabi pong ito, we would like to acknowledge yung sila Kuya Louie, si Ate Jusan, nasa live, sila Kuya Jow yata, nakita ko kanina, sila Kuya Dondon, Ate Riza, Ate May Rose, Kuya Jeff, Kuya Alan, nandyan din siya kanina. So, sa mga kasama pa natin sa Zoom, ay patuloy po na tayo ay lumapit at magtiwala sa Panginoon. So, sa gabing ito, we have few slides. Okay? May mga konti tayong slides na ipapakita. That would be our prayer points. So every 2 minutes ay nagbabago po ito. It will help us, parang guide lang po ba, na meron tayong mga prayer points na sasabihin habang tayo po ay nagdadasal. Okay? So after this, we will be having our closing prayer. Okay po, and we have some few announcement pagkatapos po ng ating corporate prayer. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Start with adoration. Confess to Christ our sins. Thank God sa pagkakataong ito. And then we will proceed po sa ating supplication. Sige po, tayong lahat ay manalangin.
for one another. So we will assign you po tomorrow ng inyong prayer partner. Okay? Kung meron kayong time ngayong gabi to write down yung mga personal prayer request nyo, that would be a best time po para ipag-pray po kayo ng mga kapatid natin. Okay po? Sige po, tayo po ay manalangin. Purihin ka, dakilain ka, O Diyos, sa gabing ito na pinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid kong ito, na lahat po kami, Panginoon, ay umaasa na sa lahat ng panalangin pong aming inusal, ay ikaw po ang siyang magiging kasagutan na ito. Panginoon, salamat po dahil si Jesus ay sapat na. At alam namin, Lord, na ikaw lamang, O Diyos, ang siyang magbibigay sa amin ng kabuuan na kung saan the more, Panginoon, na lumalapit kami sa iyo at mas lalapit ka po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil mas mainam na magtiwala po sa iyo kaysa sa mga pangako ng mga tao. Salamat din po dahil katulad po ni Haring David, siya ay naging bata at naging matanda. Wala siyang nakitang anak ng Diyos na namalimos sa gitna ng kalsada. Panginoon, sa mga pagkakataong ito, ibalik mo nga po ang mga nawalang lakas ng kapatid ko na ito na galing ng trabaho ay tumuloy po sa prayer and fasting na ito. Sa mga kapatid na nagkaroon, Panginoon, ng agreement sa iyo to have a fasting, ibalik mo rin, Panginoon, yung lakas na nawala sa kanila. Gayun din, Panginoon, pagpalain mo nga po ang gabing ito at muli samahan kami sa lahat ng panalangin ng bawat isa. Sa mga kapatid na nag-join, Lord, kita mo po ang laman ng puso ng mga kapatid namin ito. Bless them, O God. At samahan sila, Panginoon, all throughout this night. Lord, tomorrow morning, remind us once again that the reason why we live is to worship you alone. All praises and glory be unto you, O God, sa kantahan, sa praise and worship, sa devotion, sa sama-samang panalangin, ang lahat ng ito, alam naming ikaw lamang, O Diyos, ang siyang patuloy na magbibigay sa amin ng lakas at tagumpay sa lahat ng ito. Sa iyo po ang lahat ng papurit, pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. God bless po sa mga nasa online. Purihin ang Panginoon. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Good night and have a God bless. Sa bawat.